filing ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Kapag ito ay culpable violation of the Constitution. O yun, nahabang mo sa kanya. Hindi mo siya gagawin niya. Kasi nga, balat kayo siya. May oral argument. Kami. Kaya lang kung si Attorney Powell. Ngayon, sa tanong mo, kung confident pa tayo, confident ako na ang batas ay nagtatakda na kailangan ang gobyerno ay may obligasyon na ibalik ang Presidente Duterte dito sa ating bansa. Sapagkat maliwanag naman na ang petition for writ of habeas corpus ay isang legal remedy sa isang mamamayan na illegal na tinatanggalan ng kanyang kalayaan. At yun po ang nangyari kay Pangulong Duterte. Doon naman sa mga nagsasabing mood and academic na dahil wala na daw si Presidente Duterte, hindi po ako naniniwala doon kasi ang Korte Suprema ay may jurisdiction over illegal acts committed by any person or any entity or any government, this government for that matter. Kaya yung ginawa nilang illegal, wherever it goes, palagi ng illegal yung ginawa nila. It has to correct itself. Hindi po pwede na yung ginawa nila sa Presidente Duterte para mawala ng jurisdiction ang hukuman ay itatakas nila. Pag tayo'y pumayag dyan, ay ganun ang gagawin nila. Pag may kalaban sila sa politika at naging stumbling block sa kanilang mga ambisyon, isusuko nila. Papa-aresto nila sa isang foreign jurisdiction na wala namang jurisdiction sa atin. Yan po ang aming pananaw niya. Kaya sa tingin namin, ang pamahalaan ay hindi makakatakas sa kanyang obligasyon. Kaya pag ang mga respondents ay nagsabi, sorry, Your Honor, wala naman sa amin, sinuli namin. Aba, dahil kayo may nagagawa niyan, gawin niyo ang paraan. Ibalik niyo yan dito at ipakita niyo sa amin at ipaliwanag niyo kung bakit yung ginawa. Ang ayon sa petitioner ay illegal. So kami ay naniniwala na ang Korte Suprema ay magsasagawa ng isang desisyon consistent with what the Constitution says. Hi, Sir Mads po from Net25. Sir, ano po yung wish natin para sa birthday ni former President Vigogo? Ay, siyempre, ang wish natin, maliban pa sa isang magandang kalusugan, ay yung kanyang pagbabalik sa kanyang tinubuang lupa. Sapagat ang isang sa pinakamasakit, palagay ko sa isang mamamayan, ay mamatay sa ibang bansa at hindi sa kanyang lupang pinananakan. Sir, isa sa mga kinakatakot nga ng iba is ang possibility na hindi na makabalik si dating Pangulong Duterte dito. And yung worst, dun siya mamatay. Ano sa tingin niyo magiging effect nito if ever na mangyari yun sa Pilipinas? And posible ba na anong magiging effect sa magiging election nung ganun? If ever na mangyari man yung nakakatakot before may election, sir? Kung titignan mo yung history natin, ang pagkamatay ng isang kilalang tao, kilalang presidente, ay nagbubunga ng pagkakyat ng kamag-anak o anak. Di ba nung namatay si Cory? Si Pinoy naman nun, walang ambisyon maging presidente ng bansa. And then suddenly, yung mga kayong nanay, ay biglang siya naging presidente. Ganyan din ang nakikita natin dito. Nakakulong pa lang yan, pero nagre-react na yung mga tao. All over. Nagre-react. Totoo lang, pati yung mga polis. Ang mga polis na malapit sa akin, sa airport, sa traffic,
palaging binubulungan ako, sir, Duterte mo kami. Naghihintay lang ako kami ng tamang panahon basta nandito lang ako. Yun. Kaya, di ba palagi mo sinasabi, pag hindi ayusin ng pamahalaan ang kanyang mga hakbangin na pinagririyakan ng sambayan ng Pilipino, ang kasaysayan natin ay mahuhuli. Kakaroon na naman tayo ng regime change. Kakaroon na naman tayo ng politika na Pilipino. Hindi na ako tayo maka-take off eh. Palagi na lang nagkakaroon ng pagbabago. EDSA 1, EDSA 2. Ngayon, eto na naman. Mukhang nabubuo na. Namumuo na naman. Ang taong bayan, nagkakaisa na naman. Maaari na naman tayo magkaroon ng pagbabago ng pamahalaan na ayaw na sa taong bayan. Ipakita na lang kasi natin sa mapayapang paraan na ayaw natin yung ginagawa nila. Baka sakali namang sila'y magbago ng isipan. Sapagkat kung hindi sila magbago, baka yan ay maging bitsa na isang malaking sunog na maaaring hindi nila malaman kung paano nila papatayin. Senator Moy, follow up po dun sa sinabi niyo na kung mamatay si President, baka may maging tumaas yung rank. Are you, sir, directly referring to baka si VP Duterte maging presidente po, if ever mangyari po yun? Actually, kahit hindi naman sana mangyari, mamatay si Presidente Duterte bago sa 2028, talagang siya na ang magiging presidente. Nung nakaraang halalan niya, dapat presidente rin. Next slide. Kaya nga, di ba, kaya palagi ko sinasabi sa programa, ang talagang layunin dyan, siraan mo si VP Sara at yung kanyang #1 supporter, influencer na ama. Kasi, walang kalaban-laban sila pag si Inday Sara ang tatakbong presidente sa 2028. Kaya ang plano, from the very beginning, ang ultimate goal is to destroy Inday Sara, demolish her, either politically, which is by way of impeachment, or physically, by way of assassination, or ikulong mo yan para hindi na makalabas. Ganun din si Presidente Duterte. At naging successful na nga sila. Napatapon nila. Pero, napatapon lang. Marami pa namang remedyo para may balik ang dating Presidente Duterte sa atin. Sir, magandang umaga po. Ako po si Juliet ng Saksi. Meron po isang statement ng RCC spokesman na si Mr. Ehadi Abdala na tanging mga hulong lamang daw po ang maaaring mag-utos sa interim release ng dating Pangulo. Pero may ilang kondisyon daw po na kinakailangan para po desisyonan ito ng ICC. Ano po ang masasabi niyo tungkol po dito? Batas po ng ICC, mayroon ang tinatawag na interim release na pag mayroong mga paglabag sa karapatan ng akusado ay nagiging batayan upang pansamantala siya ang akusado ay palayain mo na. At palagay ko yun ang gagawin ng mga abogado sa hearing. They will file a motion under that. Magandang pagkakataon yun. Alam niyo kahit ulitin natin bakit nga ba illegal? Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang pangatlong episode ng Updates from The Hague. Noong 91 po ng Boneto ay nag-issue po ng order ang Pre-Trial Chamber Order No. 1 na inuutusan ang prosecution na ilabas na ang ebidensya laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Binigyan ng hukuman ang prosecution ng hanggang 4 ng Abril para ilantad ang ebidensya nila
na ginamit para makakuha ng warrant of arrest, no? Yung ebidensya na hinanap ng korte para mag-issue ng warrant of arrest ay only reasonable basis. Ito po ay mas mababa sa probable cause. So, actually, sa mga burden of evidence po, ang pinakamababa is yung sa civil cases, no? Preponderance of evidence. Pangalawa is, ito na nga po, reasonable basis. Tapos, probable cause. Probable cause na meron kang krimen na nangyari, na ang akusado ang posibleng gumawa ng krimen na ito, tsaka proof beyond reasonable doubt na kakailanganin para ikaw ay mahusgahan ng guilty. Now, ang tanong, bakit hinuli muna ang dating presidente bago ilantad sa kanya ang mga ebidensya na naging dahilan pag-issue ng warrant of arrest? Siyempre, sa ating mga Pilipino, parang mali yun kasi hindi ganyan ang sistema natin. No? Pero alam niyo po, i-explain ko sa inyo kung bakit ganito ang proseso sa ICC at ano yung sinusunod nating proseso sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, bago magkakaso sa hukuman, dadaan muna tayo sa proseso ng preliminary investigation. Ang preliminary investigation po yan ay kaya narariyan yan at karapatan yan ng lahat ng akusado sa hukuman para malaman nga kung mayroong krimen at mayroong bang sapat na ebidensya na posibleng yung nasasakdal nga ang gumawa ng krimen. Bakit nagkakaroon ng preliminary investigation? Kasi unang-una, hindi dapat masayang ang panahon at ang resources ng gobyerno para litisin yung mga hindi naman mapapatunayan nagkakasala sa hukuman. At syempre, para naman sa mga respondent o akusado, para hindi rin sila masubject doon sa gastos, sa pagod, at sa oras, at syempre, yung emotional distress na talaga namang nasa-suffer ng mga tao kapag meron silang kaso sa hukuman. So, ang preliminary investigation sa Pilipinas para sa gobyerno at para doon sa akusado nang sa ganon, hindi sayang ang panahon, hindi sayang ang oras at yung emotional distress na dinudulot ng pagkaso.